Chapter 5. Samantala, nang nasa tapat na si Richard, nang silid ni Samantha, ay may bigla siyang naalala. Tinatanong ni Yaya Chayong, ang naging tagapag-alaga niya mula nung ipinanganak siya, kung bakit hiwalay sila ng kwarto ng kanyang asawa. Kapag si Yaya Chayong na nagtanong, daig pa ang movie reporter sa kakulitan. Naalala niya ang kanilang pag-uusap noong isang umaga. Kasi ho, Yaya, sanay si Samantha na mag-isa sa kwarto. Ang tanging naisagot ni Richard. Kaya nagkasundo kami na magkahiwalay kami ng kwarto kahit na mag-asawa na kami. Paano naman kayo? At natigilan ng malusog na babaeng nagpalaki sa kanya. Para bang biglang nahiya. Alam mo, iho, paano kayo magkakaroon ng anak kung hiwalay kayo ng tulugan? Ako na ho ang may problema niyan, Yaya. Nakangiting sagot ni Richard. Pasensya ka na, iho, wika ni Yaya Chayong. Kasi naman nasasabik na ako magkaroon ng mga bulinggit na maaalagaan namin dito sa bahay. Kailan ba ang plano ninyo magkaanak? Yaya Chayong, pwede ba? Huwag niyo kaming madaliin. Napapailing na wika ni Richard. Huwag kayong mainip. Malapit na. Napangiti si Richard nang maalala niya ang mga sandaling iyon. Medyo nalungkot din siya dahil alam niyang kailanman ay hindi maaaring mangyari ang inaasahan ni Yaya Chayong. Marahan siyang kumatok sa pinto ng kwarto ni Samantha. Pinatuloy naman siya nang marinig ang kanyang boses. Binuksan ng lalaki ang pinto at nadatnan niyang nakahiga si Samantha sa kama habang nagbabasa ng libro. Pwede ba kitang maistorbo sandali? Mahalaga lang ang sasabihin ko sa iyo. Ano yun? Tanong naman ni Samantha habang patuloy pa rin sa pagbabasa. Tungkol kay Aling Liza, wika ng lalaki. Bigla namang napasimangot si Samantha. Ano kaya ang gustong sabihin sa akin ng lalaking to? So, anong tungkol sa kanya, Richard? Ang mataray na wika ni Samantha. Gusto mo mag-sorry ako sa kanya? Ganun ba? Samantha, hindi mo sana pinagalitan si Aling Liza. Panimula ng lalaki. Unang-una, mas matanda siya sa'yo. Pangalawa, hindi ko sila tinatratong iba kaya hindi ko sila sinisigawan. Kinakausap ko sila ng maayos. Wika ni Richard. Naupo siya sa isa sa mga malalaking upuan sa loob ng silid. At pangatlo, matagal na si Aling Liza dito. Kapag umalis yan, mahihirapan tayong kumuha ng kapalit niya. Mahirap kumuha ng katulong ngayon. Alam mo ba yun? Ano ngayon ang gusto mong sabihin sa akin? Wika ni Samantha habang naupo ito sa kama. Na kung pwede sana, pakisamahan mo sila ng husto. Huwag mo silang tratuhing iba sa'yo. Bakit ba kailangan pakisamahan ko sila? Kung ayaw nila sa akin, ayaw ko rin sa kanila. Marami diyang walang trabaho. Marami silang makakapalit. Why are you being so difficult? You're acting like a spoiled brat. Wika ni Richard na napatayong bigla. Simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo. Igalang mo ang mga tao dito. Yun lang. Bakit? Hindi ko naman kagustuhang makulong dito sa bahay mo Sigaw ng babae. At hindi ko rin gusto na narito ka? Sagot naman ni Richard. Sino bang may pakana ng lahat ng to? Hindi ba't ikaw? At natigilan si Samantha. Lumabas si Richard mula sa silid at palilipasin muna niya ang init ng kanyang ulo.
Hindi niya dapat sinumbatan si Samantha. Dahil kung malalaman ng babae ang lihim, mas may karapatan si Samantha na manumbat. Dumating ang gabi, ngunit hindi nanaog si Samantha upang maghapunan. Kaya matapos maghapunan ni Richard, nagpaayos siya ng isang dinner tray kay Catherine. Siya na mismo ang nagdala nito paakyat sa ikalawang palapag. Alam niya kahit papaano ay may pagkukulang din siya. Nasa tapat na siya ng pintuan ng silid, ay huminga muna siya ng malalim at pinihit ang doorknob. Hindi naman ito nakalak, kaya bumukas agad ang pinto. "Pwede bang pumasok?" tanong ni Richard. "Bakit? May nagbabawal ba sa'yo? Hindi naman akin ang bahay na to ah." Ang sagot naman ni Samantha. Nakadapa ito sa kama at yapos-yapos ang unan. Pumasok si Richard at ibinabaadala niya ang isang maliit na table. Nanatili siyang nakatayo at hindi niya malaman kung saan siya magsisimula. Nakakahiya. Siya pa nagdala ng pagkain ko. Mag-sorry na kaya ako? Sa isip-isip ni Samantha. Samantala, ito naman ang nasa isip ni Richard. Galit pa kaya sa akin to? Habang tahimik lang sila. Hanggang dumating ang puntong hindi na nila matagalan ang katahimikan. At sabay silang nagsalita. Nagkahiyaan pa nga sila. Nagkatitigan at nagkangitian. Maraming nasabi ang mga ngiting iyon. "Sige, ikaw muna." Wika ng lalaki. "May gusto ka bang sabihin sa akin?" Kasi, wika naman ni Samantha na para bang hindi mapakali. "Kasi gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa nangyari kanina. Hindi ko sinasadyang sigawan ka." Nahihiyang wika ni Samantha. "Totoong lahat ang sinabi mo? At inaamin ko naman ang lahat ng yun." Wika nito. "Ang problema sa akin, hindi ako marunong humarap sa tao. At hindi ako nasanay ng ganun. I'm sorry too. Nawala lang ako sa sarili ko kanina." Sagot naman ng binata. "Hindi ko naisip na maghapon kang nakakulong dito. Maaaring naiinip ka na dito. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Pati na rin ako. Sana tanggapin mo ang apology ko." "Tatanggapin ko. Kung tatanggapin mo ang apology ko." Uwi ka ni Samantha. "At saka, kailangan ko pala mag-sorry kay Aling Lisa." "Walang problema kay Aling Lisa." Wika naman ni Richard. "Wala ring problema sa akin." At napangiti si Samantha. "Gutom ka na siguro? Heto, pinahanda ko sa baba. Kumain ka na." "Ikaw, kumain ka na ba?" "Oo, tapos na ako." At nagkatinginan naman sila at naglaho ang kanilang mga ngiti. "Let's start again?" Wika ni Richard. Kinuha ni Samantha ang mga kubyertos at sinimula ng hapunan. Mukhang masarap ang inihandang pagkain. Kumain siya habang nakatingin si Richard. Nakita niyang naupo ito sa isang silya na malapit sa kanya. At biglang bumilis ang pintig ng puso niya. Hindi maintindihan ni Samantha ang mga nagkakagulong damdamin sa loob niya. Bakit gano'n na lang ang nararamdaman ko kapag katabi si Richard? Lahat naman ng mga katanungan nasa kanyang isipan ay pilit niyang ikinukubli. Pilit na kinalilimutan. Pinilit niyang huwag idawit ang puso. Ngunit paano kung itatago ang lahat sa puso kung laging umaalingaw sa utak ko ang pangalan ni Richard Villapuente? Pilit niyang iwinaksi ang mga naiisip niyang iyon.
Gusto mo bang sumama sa akin sa office bukas? Tanong ni Richard sa babae habang kumakain ito. Ano naman ang gagawin ko doon? Maaabala lang kita. Hindi. Dadaan lang tayo para makita mo kung saan ako nagtatrabaho. Pagkatapos noon, pwede tayong lumabas para mamasyal o pumunta sa lugar na gusto mong puntahan. Pwede ba yon? Sasaglit ka lang sa opisina tapos aalis ka na agad? Kung ako ang boss, sisisantihin kita. Nagbibirong wika ni Samantha. Ako ang boss dun eh. Wika naman ni Richard. Alangan naman na sisantihin ko ang sarili ko. Oo nga naman. At nagkatawanan sila. Oh, ano? Sasama ka ba? Para naman makalabas ka dito. Sige na nga. Uwi ka ni Samantha. Isantabi muna niya ang mixed feelings niya. Ang mahalagay masaya siya kapag kasama niya si Richard. Bahala na. Bulong niya sa sarili. Samantala, halos hindi nakatulog si Samantha. May halong sigla ang kanyang katawan nang magising ito ng umagang yon. Pakanta-kanta pa siya habang naliligo sa banyo. Matapos niyang maligo, nagbihis agad siya. Minabuti niyang mag-walking shorts na lang at magsuot ng casual na t-shirt. Itinali niya ang kanyang buhok sa likod para hindi magulo. Naglagay siya ng kaunting makeup. Natapos ang lahat ng kanyang paghahanda na maglagay siya ng kaunting pabango. Naupo muna siya sa sofa at pinagmasdan niya ang maayos na silid. Namangha siya sa kanyang nagawa. Nilinis niyang lahat ang kanyang kalat at hindi siya nainis. Libang na libang siya kanina. Hindi niya napansin na tapos na pala ang lahat. Napangiti siya. Hihintay na lang niya si Richard. At hindi naman nagtagal ay kumatok ang binata sa kanyang pinto. Are you ready? Wika ni Richard habang binubuksan ang pintuan ng silid. I'm ready. Wika naman ni Samantha. Wow! Anong nangyari dito? Bakit malinis? Gulat na wika ni Richard. Maaga kayatang nagising, kaya nakapaglinis agad sina Aling Lisa ngayon. Ano ka ba? Ako ang naglinis nito. Wika ni Samantha habang hinahampas ang braso ni Richard. Ha? Ikaw? Tanong ng binata. Oo, ako nga. Wika naman ni Samantha habang nakapamewang. Wala akong masabi. Panluloko naman ni Richard. Ano ka ba? Tumigil ka na dyan at umalis na tayo. At hinila niya papalabas ng silid si Richard. Tayo na. Saan ba ang office mo? Dito rin sa Makati. Pagkatapos mo sa opisina, sa mall naman tayo ha? At napangiti lang ang binata. Doon na lang tayo ha? Muling inulit naman ni Samantha ang sinabi. Okay, kiss muna. Ang piling sagot naman ni Richard. Ano ka? Sinuswerte? Ang nakataas na kilay naman na wika ni Samantha. Pumunta sila sa garahe kung saan naghihintay si Mang Rading. Napansin ng babae na 3 pala ang sasakyan ni Richard. Isang itim na Pajero, isang kotse na beige at isang puting kotse na ginamit sa kasal na ngayon pa lamang niya napansin na Mercedes-Benz pala. Mang Rading, yung Pajero ang dadalhin natin. Wika ng binata. Hindi ho ako papasok sa opisina ngayon. Dadaan lang ako para pumirma ng mga importanteng papeles. Tumango lamang ang nakangiti na driver. Oh, baka naman hindi tayo papasukin ng gwardya. Pag-aalaala ni Samantha. Sa itsura mo pa lang na parang hindi opisina ang pupuntahan natin. Nakamaong shorts lamang ang lalaki at nakasimpleng t-shirt. Hindi
Kilala na ako ng gwardiya doon. Sagot naman ni Richard. Hindi niya kaagad nahalata na binibiro siya ni Samantha. Baka naman manibago sa iyo ang mga tao mo kapag nakita ka nila. Bakit? Sila lang ba may karapatang magmaong? Sagot naman ng binata. Oo na. Hindi naman talaga sinita ng gwardiya si Richard na pumasok ito sa building. Bumati pa nga ito sa lalaki. Tuloy-tuloy lang silang dalawa sa opisina niya sa 10th floor. Habang nasa elevator sila, tinanong ni Samantha kung ano ang trabaho ni Richard doon. Anong ginagawa mo dito? Wala akong ginagawa dito. Biro pa ni Richard. Paupo-upo, papirma-pirma, patawag-tawag sa telepono. Yun lang ang ginagawa ko. Ayos na. Yung totoo, wika naman ni Samantha. Well, ako ang nagmamanage ng family business na naiwan ni Papa. Bumukas ang elevator at bumungad sa kanila ang isang malaking office. Punong-puno ng mga desk at iba pang gamit sa isang opisina. Habang nadaan sila, binati sila ng magandang umaga ng mga naroroon. Binati naman sila ng lalaki. Pumasok sila sa isang pinto na nasa dulo ng office. Malaki ang kwarto sa loob. Yun ang receiving room at naroon ang sekretarya ni Richard. Good morning, sir. Bati ni Rose. Good morning, Rose. Sagot naman ni Richard. This is Mrs. Samantha Montalban Villapuente. Hi, Rose. Bati naman ni Samantha. Rose, pakidala sa loob ng mga papers na kailangan ng signature ko. Lahat na ha? Hindi kasi ako makakabalik agad. Right away, sir. Sagot ni Rose habang papasok na ang dalawa sa private office ng lalaki. Mas malaki ang kwarto ni Richard. Kumpleto ito sa gamit na moderno. Nakalagay sa kanyang napakalaking mesa ang naka-engrave na pangalang Richard S. Villafuente. Sa ilalim nito ang salitang President. Nakalagay ang pangalan ng kumpanya, ang Villafuente Enterprises Incorporated. Ano-ano namang negosyo ang hawak ninyo? Tanong ni Samantha. Marami. Meron kaming garments, shoes, fashion accessories, pati mga native products at handicrafts meron kami. Wow, I'm impressed. Sagot ni Samantha. Hindi lang sa negosyo napabilib si Samantha kundi pati na rin sa pagpapatakbo ni Richard sa opisina. Kuhang-kuha nito ang loob ng kanyang mga nasasakupan. Iyon ang napansin niya. Ang ganda ng asawa ninyo, sir. Bakit pumayag na pakasal sa inyo? Pilyang biro naman ni Rose pagdating. Ikaw talaga, Rose? Nangingiting wika naman ni Richard habang pumipirma. Wala ka nang biniro kundi ako. Bakit? Tanong naman ni Samantha. Paano kasi itong si Rose? Tinanong ba naman ako kung bakit ka raw nagpakasal sa akin? Nakangiting wika ng binata. Ewan ko nga ba? Bakit nga ba? At napatawa naman silang tatlo. Oh, tingnan na ninyo, sir. Nakakapagtaka talaga. Pabirong wika pa rin ni Rose. Kayo ha? Pinagtutulungan niyo na ako. Inaaway niyo ko. Wala pa naman akong kakampi. Ito naman, hindi na mabiro. Wika ni Samantha. Lumapit ito sa likod ng upuan ni Richard at niyapos ang binata. Alam mo namang love na love kita. Bigay na bigay talaga ang arte nilang dalawa. Pati si Rose ay paniwalang paniwala sa kanyang nakikita. Ngunit ang kay Richard ay hindi pag-arte. Iyon ang hindi alam ni Samantha. Gaya ng naipangako ng lalaki. Matapos silang dumaan sa opisina, pumunta sila sa isang mall. Samantha, mukhang suki ka na dito? Wika ni Richard. Medyo.
Madalas kasi kami dito ng mga barkada ko. Pagpapaliwanag naman niya. Pumasok sa isang butik si Samantha at tumingi ng mga damit. Dati kung papasok siya sa isang shop, hindi maaaring wala siyang bitbit palabas. Kaso, iba na ngayon. Ang hindi niya maipaliwanag ay kung bakit kontento na siya na mag-window shopping lang. Tayo na? Medyo nagugutom na ako. Uwi na tayo. Wika ni Samantha habang ibinabalik ang isang napakagandang damit sa rack. Gusto mo na agad umuwi? Ang nagtatakang sagot naman ni Richard. Mag-aalas 11 lang ah. Wala ka pang nabibili. Wala ka bang mapili? Kasi simula ng dalaga. Nakuha naman agad ni Richard ang mensahe nito. Ako ang bahala sa'yo. Basta kunin mo ang gusto mo. Talaga? Wika naman ni Samantha na biglang natuwa at nagliwanag ang mukha. Hindi ka ba nagbibiro? Hindi. At nagsukat si Samantha ng mga gusto niyang damit. Lahat naman ang isinusukat niya, ipinakikita niya kay Richard para malaman kung bagay ba sa kanya. Wala namang inayawan si Richard dahil lahat ng napili ni Samantha ay maganda at bagay sa kanya. Sadyang aliw na aliw sina Samantha at Richard. Hindi na nila napansin ang pagdaan ng oras. Matapos ang pagsha-shopping ng babae, ay nagtanghalian silang dalawa. Hindi pa tapos sa pagkain si Samantha nang tumayo si Richard. Oh, saan ka pupunta? Tanong niya. Saglit lang ako. Hindi ako magtatagal. Dito ka muna. Babalikan din kita agad. Hindi, sasama na lang ako sa'yo. Hintayin mo na lang ako. Wag na. Madali lang naman ako. Sasama na sabi ako. Pilit naman ng babae. Hindi ka pwedeng sumama. Sagot naman ni Richard. Basta, sasama na ako. Wika ni Samantha habang papatayo mula sa kanyang upuan. Sa restroom ako pupunta. Nakangiting wika ni Richard. Talagang dito muna pala ako. Sagot ni Samantha habang naupo muli sa silya. Lumabas si Richard at naghanap ng isang flower shop. Bumili siya ng 100 peach-colored roses. Peach ang pinili nito dahil napansin niyang karamihan ng nabili ng dalaga ay ganoong kulay. Agad niyang ipinagawa at ipinalagay sa isang malaking kahon. Matapos magbayad, nagmadali siyang bumalik sa restaurant na kinainan nila. Nang balikan niya ang table nila, ay wala si Samantha. Sinabi ng waiter na nagpunta ito sa restroom. Tamang-tama. Naupo siya doon at hinintay niya si Samantha. Nagulat na lang ang babae nang makita niya ang malaking kahon ng rosas. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Wika niya sa sarili. Wow! Ang gaganda! Para kanino to? Tanong ni Samantha. Baka naman sa iba niya ibibigay ang mga bulaklak. Naisip niya. Basahin mo ang card. Sagot ni Richard. Binasa naman ni Samantha ang nakasulat sa maliit na card na nakalagay sa loob ng isang maliit na sobre. Pangalan niya nakasulat at ang mga salitang to a lasting partnership. Nakalagay ang initial ni Richard sa ibaba. Salamat. Uwi ka nang nakangiti na si Samantha. Halos madilim na nang makarating sila sa bahay. Masayang-masaya sila habang magkasama. Para bang lahat ng kanilang pagkakaiba ay biglang nawala. Sa unti-unting pagkakasundo sa mga bagay ni Samantha at Richard, iyon na kaya ang simula para sa magandang relasyon ng dalawa. Sabay-sabay nating alamin sa susunod na part ng ating kwento.
Maraming salamat po.